kating-kati si Amy na maging busy ni VP Sara Duterte sa 2028 mga kababayan. Yan talaga ang sinabi nitong sina Maharlika at ni Attorney Harry Roque na sa tingin nila excited na daw si Amy mga kababayan na makipartner kay VP Sara. At makikita nyo naman yan mga kababayan sa sagot niya sa interview kagabi na ang sabi ni Amy nung inuudyokan siya ni Robin Hood Padilla mga kababayan na si Amy na ang maging busy, si Amy na ang maging busy. Ang sabi ni Amy, kami naman talaga ang partner habang buhay. Sa takbuhan, sa gapangan, sa lakad mga kababayan, sila daw talaga ang partner ni VP Sara na mukhang pinapangunahan na niya mga kababayan. Ang sabi ni na Attorney Roque, ang dahilan daw nito sa pagka-excited ng Amy Marcos ninyo ay again, kagaya ng dahilan na sinabi ng kanyang kapatid na bangag mga kababayan, ang i-redeem nila ang kanilang pangalan. Ha? Di ba sinabi na ni Bangag iyan? I-redeem daw nila ang kanilang pangalan. Anong ginawa ni Bangag? Lalong itinapon sa basurahan mga kababayan. So what else to redeem for? Ano pa ang i-redeem mga kababayan sa pangalang Marcos? Na kung sana kung may delikadesa ito si Amy daw mga kababayan, siya na ang magkusang umayaw dyan. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Napag-usapan niyo na ba kung sino vice president? Ako, sabi ko never again. No, Never again! Never again. So susugan natin mga kababayan, never again. Eto no, kung talagang hindi na mapipigilan mga kababayan na si Amy ang magiging katandem ni VP Sara, hindi ako boboto kay Amy, kay Sara lang. Mas mabuti pang kalaban mga kababayan ang manalo kaysa Amy iyan dahil kung kalaban, mapaghahandaan mo ang kanilang gagawin mga kababayan. Pero ibang usapan kung ang Trojan horse mga kababayan ang magiging busy. Dahil papatayin ka ng patraydor mga kababayan yan. Kaya dapat mga kababayan pipili sana si VP Sara ha. Eto mga kababayan, wala pang sinasabi si VP Sara ha. Ang may kasi dito mga kababayan, may kasalanan is si Robin Hood Padilla. Kung ano-ano nang pinagsasabi mga kababayan na si Amy ang magiging katandem ni Sara. Pero si Sara wala pang sinasabi. Wala pang sinasabi. Kaya sana kung makakaabot ito kay VP Sara mga kababayan, pumili ka ng yung vice presidenteng hindi Mangga, hindi Marcos. Yan lang. Please, pagpahingahin mo muna kami. Pagod na ang taong bayan sa Marcos mga kababayan. At least walang torture sa aming pag-iisip mga kababayan na ang isang Marcos is just a heartbeat away kung magiging vice president si Amy mga kababayan. Another Marcos na naman. Bilang pakonsuelo na lang sa ginawa ng mga bangag ngayon, Amy, magkusa ka ng umatras. Huwag ka nang magparamdam din, Diyos ko Lord. I'm sure gustong-gusto ni Mangga. Gustong-gusto ni Mangga. Hindi magkaroon ng part 2 ang Duterte Marcos. Pero Diyos ko. Please. Ang laki na ng damage ng mga Marcos sa ating bansa mga kababayan. Huwag nyo nang ipilit, Amy, please. So, I consider you as a friend, pero Marcos ka. Alam naman namin. Kung senador lang, okay ka lang. Iboboto ka pa namin, Amy. Huwag ka nang maghangad ng mas mataas. Ginagawa mo lahat ng ginagawa mo para masalba lang ang pangalan ng Marcos. Dahil alam mo, sinira na tuluyan ng kapatid mo. At kung hindi ka talaga wala nang i-redeem dahil sinira na ng tuluyan, mga kababayan. Ganitong ginagawa mo ay talaga kasusuklaman na ang Marcos. Pero tanggapin nyo na, kinasusuklaman ang pangalan ng Marcos. Yeah. So, sasabihin na lang natin, siguro kapag binitin na silang patiwaret, huwag kang ibitin patiwaret, no? Exempt ka na lang. Pero kung tatakbo ka tapos ang sasabihin mo, gusto mong i-redeem ang pangalan ng Marcos, wala nang natira. Wala ka nang mariredeem pa. Tama na ang pahirap na dinulot nyo sa bayang ito. Hindi man ikaw, kundi yung lahi mo. Huwag kang isama, no? Pero huwag po kayong magugulat kung talagang kasusuklaman ang pangalan talaga ng Marcos. Kahit ano pa ang gawin ninyo para salbahin ang pangalan ng Marcos. Ako naman, folks, sabi ko, okay lang sa akin na yung i-maintain ni VP yung friendship niya kay Amy Marcos. Kahit sa kanila yun. Actually, wala tayo doon. Oo. Pero never again sa vice president. Ako, I still consider her as a friend. Si Marcos, si Amy. Kasi nakakatawa siya babae bakla. At tayo mga kababayan, napabilib na tayo kay Amy nung pag bulgar niya na bangag talagang si Marcos, si BBM. Pero other than that, hindi yan reason mga kababayan na suportahan natin ang pagiging vice-presidente niya. Kahit ano pang gagawin niya, kahit ipabitay pa niya mga kababayan, ilaglag na niya si Marcos hindi yan reason para iboto siya pagiging vice president. Talagang
Never a dull moment. Ako hindi. Pero, friendship is friendship. Pero yung ginawa ng Marcos sa Pilipinas, yan po, ikaw Wala na. Grabe, Dalawang beses. Pasensyahan lang po tayo. Iba yung ating pagkakaibigan. Pero iba naman yung Para sa bayan. pagsuporta sa inyong patuloy na patuloy na partisipasyon sa ating politika. Yeah. So, salute po ang Marcos sa ating... Salot ang mga Marcos. Talaga. Yan. So, pasensya na po. Miski tayo po ibang kaibigan. At saka spokes, ang sa akin dyan, delikado si Inday Sara. Talaga. Oo. Delikado talaga. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Paano kung eto lang ha. Paano kung nagpapanggap na naman mga kababayan? 'Di ba? Ang kanilang aim mga kababayan, Marcos forever. Hindi naman nila sinasabing Bongbong Marcos forever. Ang daming Marcos mga kababayan. Amy Marcos ngayon. Paano kung traidorin niya si Sara? Tapos pagkatapos niya si Sandro ang susunod. Lord, Marcos forever na talaga. Siyempre, baka pag lumagkaso niya, parang Marcos again. Kasi objective talaga, Marcos forever. Marcos forever nga Hindi pa sinabi na Bongbong Jr. Marcos forever. Tumpak! Tumpak! Hindi na makatulog si Inday Sara niya kung siya vice president. Pero sino gusto vice Wag na Inday. Please, VP Sara. Eto na lang, di ba humingi siya ng paumanhin mga kababayan sa pag-endorso kay Bongbong Marcos. Wag mo na lang kunin si Amy. Para hindi kami mag-alala na na baka ang bansang ito ay hahawakan na naman ng isang Marcos. Pero wala pa naman, kinaklaro natin mga kababayan, wala pang sinasabi si VP Sara ha. Sina Robin Padilla lamang ang nagpapalutang niyan mga kababayan. Isa pa yun. president? Unanimous tayo. Sabay tayo. Ang gusto nating vice president? Sino? Bongo, Marcoleta, Baste, Duterte, Pulong, dyan lang mga kababayan. Pwede na rin si Cayetano. I see Robin. Punyeta! Anong Robin? Pare pala tayo. Okay lang. Ikaw Okay ang lang. ako, Robin Padilla. Hala ka! Sigurado ka, Roque? Oy, Roque. Si Robin! Ay, hindi naman natin, mga kababayan, inaaway si Robin. Hindi natin kalaban si Robin dahil kakampi ng mga Duterte, mga kababayan. Pero, artista mga kababayan. Okay na siya dyan sa Senado. Wag nang mag-vice president. Dahil ang sole purpose ng mga kababayan, vice president, is mag-practice maging presidente. Kung mag-busy si Robin, siya na ang susunod na tatakbo dyan. Diyos ko Lord. Di naman sabihin na maliit natin si Robin mga kababayan ha. Pero nakukulangan tayo mga kababayan talaga. Ang dami namang, andyan si Bongo mga kababayan. Ang dami, andyan si Marcoleta. Si Bongo talaga ang swak na swak dapat. Kung pwede nga, kung talagang gantihan na talaga ito. Duterte, si Baste mga kababayan. Para siya ang susunod na presidente. Bakit si Robin? Senador na lang siya. Senador na lang. Kontrobersyal din si Robin Sabi ko nga kanina, folks. Oo. Gusto ko lang masaya tayo. Okay. Sabi ko, okay lang sa akin kahit sino. Robin, Marcoleta, kahit huwag lang si Amy. Well, pareho tayo dyan. Wag si Amy. Pero ako, mas gusto ko si Robin. Bakit? Ako lang pala ha. I'm sorry sumusuporta ko kay Robin mga kababayan as senator. Pero kung sa vice president, mukhang nakukulangan pa ako kay Robin mga kababayan. Hindi ko ma-imagine. Ayaw ko nga artista nga in the first place. Pero nag-exemption tayo kay Robin dahil nasahanay natin Pero ngayon tinutulak si Amy na maging busy. Tapos ang magiging bargain mga kababayan kung hindi si Amy, si Robin. Hindi tayo kalaban Robin ha, pero wag ka nang mag-vice. Talagang super lakas ni VP sa Visayas. Yeah. Now, kailangan ng rest back ni VP sa Luzon. Kasi pag nakakuha ng... Wag na yan. Wag mo lang isipin yan, Attorney Roque, na for tactical alliance si Robin. Isipin mo na lang ang talagang serbisyo sa bansa mga kababayan. Hindi natin na hindi marunong si Robin sa serbisyo ha, pero nakukulangan pa talaga tayo mga kababayan. Okay lang siya, senador siya. Pero ang atin ng bansa na lang ang ating isipin mga kababayan. Dapat maglagay talaga tayo ng capable talaga na talagang swak na swak dyan. Lakas na kandidato na magsusolid ang Metro Manila at ang Luzon,
po pwedeng mapantayan ng Visayas at Mindanao. It's an issue of population. No. At saka kung sino ang boboto. Yeah. Pero si Robin kasi, dala-dala niya ang boto. Ano na lang, tatakbo siyang senador mga kababayan. Kailangan siya sa Senado. Pwede naman siya mag-re-elect sa Senado mga kababayan. Kailangan natin ng numero sa Senado. Wag na sa Vice President. Ito ng Luzon at hindi na niya kinakailangan dalhin sa Visayas at si Mindanao dahil That's sulit true. siya. So sa tingin ko, pag Disagree. kinuha niya si Robin Padilla, makakatulong sa Luzon. Yeah. At the same time, hindi na siya pasa. No! Ang sarap mga kababayan, no? Sumali sa kanila siguro. para pag-disagree lang, hindi naman aaway. Pero wala tayong magagawa mga kababayan. Ang lahat ng ito desisyon ni VP Sara. Pero tama yung si Maharlika Marcoleta ang kanyang sinabi mga kababayan. Sa Visayas at sa Mindanao. Aha. Ang maraming lalaki at artista, pero nakita naman natin, no? Ang problema, no? Sana, no? Baka pagkatapos, hindi naman siguro ganyan ang ugali ni Senator Marcoleta, no? Hindi nakaukit sa bato ang kanilang alyansa din mga kababayan ni VP Sara eh. What if magbago rin ang ihip ng hangin ni Senator Marcoleta mga kababayan kung siya na ang presidente? Tapos ipapakulong si Sara. Huwag naman sana. Pero hindi na natin iisipin yan mga kababayan ngayon. As for now, ang alam natin, kakampi natin sa Marcoleta. Pero kung talagang gusto natin na total security para kay Sara Duterte mga kababayan, si Bongo. Kahit hindi sila magkasundo siguro, pero never tataydo rin ni Bongo mga kababayan si VP Sara. Dahil loyal na yan kay Tatay Digong si Bongo mga kababayan eh. Pwede rin si Bato, Rubaste. Ibang puso ni Robin Padilla, siguro doon sa karanasan niya, na siya ay nakakulong, na-realize niya na kanyang pagkakamali, nagbagong buhay. Nakikita naman natin talaga na ibang puso. Wag mo lang i-push yan, Roque. Wag mo lang i-push yan. Hindi namin yan susuportan. Na ako makapagsabi din ako yan kasi nandito nakasama natin siya. Mabait si Robin mga kababayan. Yung sa grupo magalang ganyan. Pero Vice President material, nakukulangan pa tayo. Dati kasi nung hindi ko pa siya nakilala sa personal, may mga sinasabi din ako sa kanya. Kung ano. Kasi based dun sa kung ano lang yung nakikita mo sa TV. Pero yan, tama ka eh. May pusong Pilipino kasi si Robin. So, kung siya man ang naging choice ni Inday Sara, hindi ako mag-oppose sa suporta ako. Oo, pero hindi ako magagalit kay Sara, pero hindi yan ibig sabihin iboboto. Ay, hindi sa mga kababayan akong tabida. Pero maghahanap ako ng iba. Pero kung si Aimee talaga, kung ang mga kababayan ang pipiliin, mas pipiliin ko pang bumoto sa kalaban. Dahil kung sa kalaban, mga kababayan, mapaghahandaan ni Sara ang mga atake. Kung si Aimee, hindi natin alam kung baka biglang mag-traitor, no? Gusto ko na siya na talaga. Okay? So, simpatiko at saka siya nako, antipati. Siya yung idolo, kaya ako nagpapapaya. Lord. Gaya niya, magkubatin ako. Kakanta lang. Ayun na lang, mag-tandem, Tony. Ano ba yun? You are wonderful tonight. Ay, tayo na kaya. Ay, longganisa kanina, kumain na ng longganisa. Thank you very much, Ate Nida. Nida Stustino. Longganisa. Mahilig si Bangag yan. Number 1 sa Europe. Thank you very much. At nasa bilbil na po namin ni Maharlika Stustino. Nasa bilbil na. Ang kinain natin ngayon, hindi longganisa. Cebu chorizo. Chorizo. Chorizo niya doon sa longganisa. Ang gusto nila Bangag is buhatdog mga kababayan eh. Ate Nida, ha? Nagsibot chorizo kami. Hindi po siya uminom ng alak. Tubig po Tubig siya. po ito ha. Parang sa Pilipinas, sinalagay namin sa Nalagay sa poste. bote. Kasi ang sarap. Kasi masarap ang tubig dito sa poste. Anyway, Muna walang disclaimer. tayo ay meron tayong imimit na mga May meet kaibigan. kami. Pero 10:30 pa lang naman ang tapos. Teka muna, kasahin muna natin, folks, sandali na. Tignan natin ang mga... Marami Ikaw na iba, magbasa ako. Senator Padilla or Senator Bongo. Si No, wala na. Ex na si Padilla dapat mga kababayan at saka si Aimee. Pero ika nga sa kasibahan mga kababayan, kasabihan, hindi natin makukuha ang lahat nating gusto. You know? Always mga kababayan, mayroong compromise. Basta ang importante na lang siguro mga kababayan si Sara. VP Inday na. Senator Marcoleta na lang, ayaw namin kay Robin, may mga gano'n din. Pero alam mo, that's normal eh. Kasi kanya-kanya tayo. Pero ako na... Huwag kayo magalit ha, mga kababayan. Humihingi na akong paumanhin kung pinukonta ko si Robin bilang vice at si Aimee. Isa lang naman ang boto ko eh. So, negligible na yun mga kababayan. Kayo, sige, go. Kaya nga mayroong election, di ba? Kung sino ang manalo, di go.
Mas mabuti. Oh. Talaga, folks. Kung sino man ang maging tandem na Inday, susuportahan ko. Basta wag lang si Amy Marcos. Tingin ko naman, Yeah. alam naman ni Inday na hindi po pwede si Amy Marcos. At alam Anak din ni niya Amy yun? Marcos na for purposes of delicadeza, hindi na siya maghahangad. Ang gusto na lang niya, Hindi dininay kasi ni Amy, no? kahit pa paano, maisalba yung pangalan ng kanyang ama. Wala na! Ano pa isasalba? Diba? Correct. At saka tandaan mo, folks, di ba? Ililigtas at ililigtas ni Amy Marcos ang kanyang kapatid. Oh. At may balita ka na gabi sa akin about it. Aba, meron nga Si Amy, mga kababayan, ang magkikiusap kay Sarah na wag mo lang isali ang kulong aking bangag na kapatid. Parang nagsichika ka. Sa confidential source namin na Okay. mukhang gusto makipag-ayos ni Marcos Jr. kay VP Sara. No? Well, syempre, kilala ko na yan si Pag-ayos. VP Sara. Hindi rin. Tapos na. That train has left. Yeah. Wala nang balikan yan. Ang gusto ni Inday Sara ngayon, katarungan sa nangyari sa kanyang ama na hanggang ngayon nakakulong doon sa dahig. At talaga namang Wala, hindi no? yan Kawawa si mapapatawad. Tatay Digong, mga kababayan, Tinanggap na niya, mga kababayan, ang katotohanan na baka doon na siya mamamatay. Kaya takot na sila ngayon, nanginginig na Nanginig sila. na. Yeah. Dahil baka mamaya lahat ng plano nila hindi pa rin umepekto at maging presidente pa rin, lagod na sila. No? Pero alam mo, si VP Sara naman ay isang Kristiyano. Pagkat alam ko na pareho kami force at ang aming mga Chinese horoscope na talagang malalakas ang dating. Aha. Unlike me, yung pagiging force niya ay mas kalmado. Ako talaga hysterical. Ako ay horse po ako. Wild horse. 66 hysterical ako. Meron siya yung pagiging horse. Kalma siya. Si Vice Ganda. Ibang horse din yun, mga kababayan. Tikbalang yun. Realistic. Yeah. So, Realistic horse. Oo. Si Tito Soto, horse din. Hindi pa rin kami. Kabaliktad. Hysterical. Ang bagong Richie the Horsey. Oo, palagi ng Senado. So, yan Tito ang Soto. pagkakaiba namin dalawa. Yes, kaya naman nakakatawa. At parang ako talaga, I'm so happy today na inanap Ang kapal na pagmumukha nito si Tito Soto, ng kababayan, ng binansagan niyang Richie the Horsey. Gayong Tuta the Horsey din man pala siya. ng Sinday Sara yon. At least, Okay. may malilaw na tayong May kandidato. pag-asa na! Although ako, ayaw maganda yung 2028 kung kaya natin patalsikin pa rin ngayon. Oy, Madam Maharlika, ha? Pakiusap, ha? Pag mong awayin si BP Inday, ha? Pagdating ng araw, Pero nung panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, kakampi din natin whole time itong si Madam Maharlika. Pero baka bongbong pa talaga siya noon, mga kababayan, no? Abing BBM to si Madam. Sana pagdating ng araw, inaway din pala niya later on si Tatay Digong. Dahil baka bongbong siya, mga kababayan, sinanabing bangag ni PRRD, pero humingi naman ng patawad si Maharlika. Pero Maharlika, maganda nating samahan ngayon. Although may marami kang kaaway, pero at least support pa rin sa mga Duterte supporter, mga kababayan. At Duterte, mga Duterte, huwag sanang umabot ang punto na mag-away din kayo ni Roque. Well, okay na ito ngayon Para eh. si Tita natin. People power na sa Kalaban natin yung kalaban ng mga Duterte. Eto, mga kababayan, kahit baliktarin man nila, alam natin, hindi titigil yung mga dilaw sa paninira, mga kababayan. Gagawa-gawa niya ng eksena, isi-set up si Sara. Pero alam natin ang ugali ni Sara Duterte, mga kababayan. Ayaw niya sa kabalastugan. So kung mayroong mag-feed dito kay Madam in the future ng mga papanggap na puting ahas para siraan ni Sara, sana wag siyang maniwala dahil eto, maganda na ito, mga kababayan eh. Para sa bayan ito eh. What else can we ask for kay Sara Duterte, mga kababayan? Kaysa naman bumalik tayo sa mga bangag. Suportahan natin. Always support Sara. Kumbaga, mga kababayan, nilalagay na natin ang lahat ng ating itlog sa isang basket sa kay Sara na. Nag-all-in na tayo kay Sara. sa Ligang Batas yan kasi feeling ko lahat gagawin nila para hindi nga maging presidente si Inday Sara. Hanggang maalis natin ang paghawak nila sa mga makina, wala talagang garansya na Yan, magkakaroon na. Isa pa yan dapat trabahuin, no? Yan si George Garcia, no? Sa Comelec. Kaya mga tao, mga people, kung kaya pa rin natin, people power is constitutional, people power pa rin natin yan si Baka. Darating yan kung talagang lalabagin nila ang batas, mga kababayan, at katarungan. Yes. Yeah. Tapos Yes, may mga yes. nagsasabi, folks, na si Robin, ating Ay, nako, patawari. Robin, kailangan ka sa Senado, Robin. Kailangan ka dahil
magkukulang sa numero si Sara kung magva-vice ka tapos kailangan ka sa Senado. Senado na lang. Senator Robin Padilla na daw may dikit Kukunin ni Pacquiao ang slot daw mo. kay Amy. Anong Grasa na naman tayo. komento mo dyan? Dikit ng dikit kay Amy. Alam mo talaga kasi naman, bilang Mm. bilang isang tao, talaga naman tatawa ka pag kasama mo si Amy Marcos. Kaya ako, I consider her as a friend. Although she probably Wala. never considered me a friend dahil talagang nung tumakbo ko sa Senado, hindi niya ako binigyan ng boto sa Ilocos. Pero tawa pa rin ako ng tawa pag nandyan siya, no? So sa akin, iba talaga yun. Iba yung pagkakaibigan. Paano kung ano lang, front lang yan? At iba naman yung Yun. Na-master na lang pang bubudol eh. Kasi sa politika, meron kang obligasyon sa taong bayan, no? At ang tingin ko ngayon na kinakailangan natin katarungan para sa taong bayan laban sa mga kasalanan. Oo nga, no. Sa- Paano tayo maniningil ng katarungan, mga kababayan, laban sa mga Marcos kung andyan si Amy as vice presidente na kikiusap kay BP Inday? na ama ng Amy, talagang napakalaki ng kasalanan niyo sa taong bayan. Yeah, I think that's about it kasi namatay na yung laptop ko. Okay, so ikaw na yung namatay. Ako na- Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At, syempre, last few days, ngayon pa lang namimiss ko na aking palang... Yeah. Sir, mag-enjoy. Sana hindi kayo mag-away in the future. Yung ano ba? Tandaan namin ang araw na ito. Pero anyway, malayo man tayo, iisang kausa Yes. sa bayan ng Pilipino. Yes. Mabuhay kayong dalawa. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.